Sikat na sikat ang Sex Bomb Girls at hanggang ngayon ay hindi pa rin natin malilimutan ang mga kanta nilang nagpayanig sa buong Pilipinas gaya ng Spaghetti Song. Pero nitong nakaraang reunion concert nila sa MOA Arena, isang malaking palaisipan ang bumagabag sa mga fans dahil hindi sumipot ang isa sa mga original members na si Izzy Trazona. Marami ang nag-abang pero sa huli ay nabigo ang madla dahil tila tuluyan na siyang nawala sa industriya. Ang mas ikinagulat ng lahat ay ang mga naging pahayag ng asawa niyang si Alvin Aragon na dati ring finalist sa Starstruck. Sa halip na simpleng paliwanag ay puro tungkol sa relihiyon at mga salita ng Diyos ang ibinato niya sa publiko na naging sanhi ng malaking debate sa social media. Ang tanong ng marami ngayon ay, ito na ba talaga ang tamang paraan ng pagpapakita ng pananampalataya? O ginagamit lang ba ang pangalan ng Diyos para kumuha ng atensyon at pag-usapan muli sa internet? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kung titingnan natin ang background ni Alvin Aragon, ay matagal na rin siyang nawala sa paningin ng publiko pagkatapos ng kanyang panahon sa GMA Network. Pero ngayon ay muli siyang naging sentro ng usapan dahil sa kakaibang atake niya sa mga interview at post sa Facebook at TikTok. Mapapansin mo na sa bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay laging may kasamang mga bersikulo mula sa Biblia at madalas siyang magsalita tungkol sa pag-amin sa kasalanan. Sa isang banda ay maganda ang kanyang layunin na magbahagi ng mabuting balita, pero ang problema ay tila nagiging pilit ito sa pandinig ng mga netizens. Sinabi pa niya sa isang interview na bago raw payagan si Izzy na pumunta sa concert ay kailangan muna niyang mag-pray at humingi ng sign mula sa itaas. Para sa marami ay parang kontrolado na ni Alvin ang bawat galaw ng kanyang asawa sa ilalim ng katwiran na ito ay gabay ng Panginoon. Noong taong 2009 pa raw nag-resign si Izzy sa pagiging sex bomb dancer dahil sa tawag ng pananampalataya. Ayon kay Alvin ay hindi siya ang nag-utos nito, kundi ang Diyos mismo ang nagsabi kay Izzy na iwanan ang pagsasayaw para maging tagasunod na lamang. Pero ang nakapagtataka rito ay bakit kailangang idetalye pa ang mga usapan nila sa loob ng kanilang tahanan at ipakita sa buong mundo na parang sila lang ang may direktang linya sa langit? Marami tuloy ang nagsasabi na baka ginagamit na lang itong paraan para muling mapag-usapan ang kanilang pangalan, lalo na at mahilig ang mga Pilipino sa mga kwentong may kinalaman sa himala at pagbabago ng buhay. Ang nakakaalarma pa rito ay ang obserbasyon ng mga nanonood sa body language ni Alvin. Kahit na napaka-religious ng kanyang mga sinasabi, ay marami ang nakakaramdam na may halong yabang at pagmamataas ang kanyang paraan ng pakikipag-usap. Imbes na makumbinsi ang mga tao sa kanyang mensahe, ay mas lalo silang naiinis dahil tila nagiging banal-banalan ang dating nito sa harap ng kamera. Mahirap tanggapin para sa mga fans na ang dating masayahing si Izzy ay tila hindi na pwedeng magdesisyon para sa sarili niyang career nang hindi dumadaan sa tinatawag nilang spiritual guidance ni Alvin. Ang ganitong klaseng istorya ay talagang nakakakuha ng interes dahil halo-halo ang emosyon na mararamdaman mo gaya ng awa para kay Izzy at pagtataka sa mga kilos ni Alvin. Tuloy ang usapan natin tungkol sa mainit na isyong ito dahil mukhang hindi lang pala basta relihiyon ang dahilan kung bakit wala si Izzy Trazona sa reunion concert ng Sex Bomb Girls. Sa mga huling interview ni Alvin Aragon, mas naging malinaw ang kanyang mga personal na dahilan kung bakit ayaw niyang makita ang asawa na nagtatanghal muli. Ayon kay Alvin, hindi raw maganda ang impluwensya ng grupong Sex Bomb sa mga kabataan dahil mismo raw ang pangalan ng grupo ay may malaswang kahulugan. Sinabi niya na ang salitang sex ay nilikha ng Diyos para lamang sa mga mag-asawa at hindi dapat ito naririnig o iniisip ng mga bata. Bukod sa pangalan, inatake rin niya ang paraan ng pananamit at pagsasayaw ng grupo na ayon sa kanya ay nagiging mitya ng pagkakasala ng mga kalalakihan. Naniniwala siya na kapag ang isang babae ay nagpakita ng balat, gaya ng legs o cleavage, ay automatic na itong magdadala ng tukso na labag sa utos ng Biblia.
Dito na tayo magtataka dahil tila nagiging masyadong mahigpit ang pananaw ni Alvin sa sining at trabaho ni Izzy. Sinabi niya na ayaw niyang makita ang asawa na nagsusuot ng mga sexy na damit dahil gusto niya na siya lang ang nakakakita nito. Ginamit pa niyang halimbawa ang ibang asawa ng mga sex bomb members gaya ng vice-gobernador na asawa ni Sunshine Garcia. Para kay Alvin, hindi raw basehan ng pagiging mabuting asawa ang pagpayag sa concert dahil ang tunay na proteksyon ay ang pagbabawal sa asawa na pagnasaan ng ibang lalaki. Pero sa mata ng maraming netizens, hindi na ito usapin ng proteksyon kundi usapin na ng matinding selos at kontrol. Parang ginagamit na lang ang mga bersikulo sa Biblia para bigyang katwiran ang sarili niyang kagustuhan na itago si Izzy sa mata ng publiko. Noong panahon kasi ng sex bomb, sila ang itinuturing na legendary group na parang K-pop ng henerasyon natin, kaya naman marami ang nanghihinayang sa pagkakataong ito. Ang mas lalong nagpataas ng tensyon ay nang madamay na ang usapin tungkol sa kanilang anak. Naging usap-usapan din kasi ang pagiging bahagi ng LGBTQIA+ community ng anak nila na ayon kay Alvin ay hindi niya matanggap dahil sa kanyang paniniwala. Sinabi pa niya sa interview na ang mga taong hindi sumusunod sa aral ay mapupunta sa impyerno. Dahil sa mga matatapang at kontrobersyal na pahayag na ito, bumuhos ang matinding bashings para sa kanila. Umabot pa sa punto na nagbanta si Alvin na papatayin niya sa personal ang mga tumatawa sa kanya at handa raw siyang magsampa ng demanda laban sa mga naninira sa kanila. Sinabi niya na mas mabuti nang siya ang i-bash kaysa ang asawa niyang si Izzy na iyak ng iyak dahil sa mga natatanggap na mensahe. Nakakalungkot isipin na sa halip na maging inspirasyon ang kanilang pananampalataya ay tila naging sentro pa ito ng away at kaguluhan. Marami ang nagsasabi na sa modernong panahon natin ngayon, dapat ay marunong tayong mag-adjust at rumespeto sa karera at pagkatao ng bawat isa. Sa kabila ng lahat ng mga paliwanag ni Alvin tungkol sa pagiging banal, lumalabas ang ilang mga detalye na mas lalong nagpapagulo sa imahe na sinusubukan niyang ipakita sa publiko. Hindi lang kasi ang career ni Izzy ang tila nalagay sa alanganin, kundi pati na rin ang relasyon niya sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang anak. Sa isang pag-amin ng anak ni Izzy na isang transgender, nalaman ng publiko na nagkaroon pala ng pagkakataon na gumamit ng dahas si Alvin sa loob ng kanilang tahanan. Ayon sa kwento, noong nasa grade 7 pa lamang ang bata, may isang beses na nasaktan siya ni Alvin bilang paraan daw ng pagdidisiplina. Nakakagulat ito dahil kahit ang mga tunay na magulang ng bata ay hindi kailanman nagbuhat ng kamay sa kanya. Isipin niyo, isang batang 12 taong gulang ang nakaranas ng ganito mula sa isang taong laging may bitbit na Biblia at laging nagsasalita tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Dito tayo mapapaisip kung ang disiplina ba na itinuturo ni Alvin ay tugma sa mga salitang binibitawan niya sa mga interview. Maraming netizens ang nagsasabi na parang nawawalan ng bigat at seryosong kahulugan ang mga nakasulat sa Biblia dahil ginagamit lang ito ni Alvin para pagtakpan ang kanyang mga pagkakamali. Mahirap kasing paniwalaan ang isang tao na nagsasabing sinusunod niya ang utos ng langit, pero may mga ganitong klaseng kwento sa likod ng saradong pinto. Ang paggamit sa relihiyon para ikumpara ang sarili sa ibang tao at para palabasin na mas mabuti siyang asawa kaysa sa iba ay isang bagay na hindi nagustuhan ng madla. Para sa marami, ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan sa social media o gamitin para mangliit ng ibang tao. Ang mas nakakalungkot pa ay ang mga video na kumakalat kung saan makikita si Alvin na nagmumura at nagagalit sa harap ng kamera. Sa isang clip, maririnig siyang nagsasalita ng masasamang salita habang bumabati ng One Love at Good Vibes. Ang laking kabaligtaran nito sa imahe ng isang Kristiyano na puno ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Dahil dito, lalong napatunayan ng mga netizens na baka nga tama ang kanilang hinala na ang lahat ng ito ay isang malaking palabas lamang para mapansin at muling sumikat. Ang paggamit sa pangalan ng Diyos sa gitna ng mga mura at galit ay tila naging insulto para sa mga taong tunay na nananampalataya. Sa bandang huli, ang kwentong ito ni na Alvin at Izzy ay nagsisilbing aral sa ating lahat tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang mga taong gumagamit ng relihiyon sa social media.
Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay tunay na sumusunod sa mga aral nito. Minsan, ang mga salitang ito ay nagiging balat kayo lamang para sa sariling interes, selos, at kagustuhang magkaroon ng kontrol sa ibang tao. Sayang ang naging career ni Izzy sa sex bomb kung ang dahilan ng kanyang pagkawala ay hindi naman pala tunay na tawag ng langit, kundi takot at limitasyon na ibinibigay ng kanyang asawa. Bilang mga tagapanood, ano ang masasabi niyo sa ganitong sitwasyon? Naniniwala ba kayo na dapat talagang iwanan ng isang babae ang kanyang pangarap at career para lang sa pananaw ng kanyang asawa tungkol sa relihiyon? O sadyang napunta lang si Izzy sa isang relasyon na ginagamit ang pananampalataya bilang paraan ng pagkontrol? Ikomento nyo ang inyong mga saloobin dahil siguradong marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol dito at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.